Hindi lang isa ang nag-i-struggle na player sa NBA Finals, dalawa. Sa Boston Celtics si Jason Tatum. Sa nakaraang conference finals, meron siyang average na 30 points, 10 rebounds at 6 assists per game. 46% sa field at 30% sa 3-point area. Sa NBA Finals naman, meron siyang 17 points, 10 rebounds at 8 assists per game na merong 31% sa field at 28% sa beyond the arc. Hindi naman nag-aalala si Tatum sa shooting struggle niya dahil nakakapag-contribute naman siya sa ibang way. Kung hindi lang dahil sa 8 assists per game ni Tatum, si Luka magiging malalibron yung stats niya na leader sa finals sa 3 kategory. Katulad nung ginagawa niya dati sa Cleveland. Ang pinagkaiba nga lang si LeBron bumubuhat, si Luka kumakabayo. So nilagay ko lang yon para sa algo. Andun pa rin naman ang depensa ni Tatum. Dalawang sunod ng games na nag-struggle si Tatum sa finals na bias stats, si Brown yung leader ngayon sa finals MVP so far kung ang Celtics ang magcha-champion. After naman ng game 2, si Holiday ang lamang sa botohan para sa finals MVP. So ito nga lang yan, kapag nag-champion yung Celtics at si Tatum nag-struggle sa buong series, mapapatunayan doon yung sinabi ng ibang analyst na si Brown ang may killer instinct sa Celtics at si Tatum wala. Katulad din to ng sinabi ni Jason Kidd na si Jaylen Brown ang best player ng Celtics. Katulad ng mga nakarang taon na tatalo ang Boston sa playoffs, tinatag na walang instinct si Tatum. So ito nga lang yung delikado ang Dallas. Dahil sa starting 5 ng Celtics, starting 6 ng Celtics, tanging si Tatum lang ang below 40% sa field. Yung 4 sa 5, wala na dito si Tatum, above 50 to 65%. Sa 5 players na yon, tanging si Derrick White lang ang nasa 42%. Sa conference finals naman, si Kyrie meron 27 points, 3 rebounds, 4 assists, 49% sa field at 37% sa 3-point area. Kailangan ganito ang i-average si Kyrie sa susunod na mga games para makabawi doon ng Dallas. Sabi nga sa mga comment section, wala kasing katulong si Luka. Meron naman siyang katulong, naka-day off lang. Si Kyrie, 2 games nang nag-i-struggle. 14 points, 2 rebounds, 4 assists, 35% sa field at 0% sa 3-point area. Kung ikukumpara sa Celtics, ang Dallas, meron lang 3 players na nasa double-digit attempts. Expected na babawi si Kyrie sa 2 susunod na games. Home court kasi nila yun. Change ng atmosphere para sa kanya. Parang apektado talaga si Kyrie sa Boston since tinapakan niya yung logo. Minalas na siya dun. After ng game 2, sabi niya sa mga fans ng Celtics, "See you in game 5." Yung trash talk kasi ni Kyrie, pwedeng hindi ganun kaganda ang resulta kung hindi rin gaganda ang laro niya. Dahil nga manalo lang ng isa ang Celtics sa home court ng Dallas, babalik talaga sa Game 5 at doon pwedeng tapusin ng Boston yung series at NBA Finals. Kapag hindi pa rin gumanda ang laro ni Kyrie, pwede pa silang ma-sweep doon. So kahit sino kasi mag-champion dyan, content pa rin naman yan. Pero sana paabutin ng Celtics kahit Game 5 or Game 6 para si Porzingis magdalawang isip sa Olympic qualifying tournament. Siyempre may parada pa yan kung sakali. May 2 subok ang Dallas para makatabla sa series. Kahit naman may malasing 2 player sa Boston, may 4 pa rin naman doon na papalit. Isa pa dyan, kung sakali namang swertehin na yung mga tira ni Jason Tatum. Sabay silang minamalas ni Kyrie ngayon. Inako ni Luka yung sisi nung pagkatalo ng Game 2. Si Luka kasi may average na 31 points, 10.5 rebounds, 6 assists, 6 turnovers, 51% sa field, 38% sa 3-point area. Yung sinabi kasi ni Luka na turnovers at missed free throws na nag-cost ng talo nila sa Game 2, pero ang pinaka-best quarter kasi ni Luka nung Game 2, second quarter. May magsasabing yung first dahil meron 13 points at 5 out of 7, pero 3 turnovers ang meron siya dun. Yung mga nawawalang bola kay Luka, kapag nakakascore ang Celtics, nagkakaroon ng momentum. Yung free throws ando na pwedeng sumablay, pero iba pa rin yung impact ng turnovers tapos na idiretso sa pass break. Andun pa na kailangan i-adjust din ng Dallas yung kanilang depensa sa 1-5 pick and roll ng Boston. Kasi ang gagawin nila doon, hahanap pa ng mismatch. Andun na mahirap tibagin yung first 6 ng Celtics. Ang Dallas merong nawawalang player, si Tim Hardaway Jr. Bigla na lang siyang nawala sa Dallas rotation na hindi rin pinalaro nung Game 2. Sa first part ng season, si Hardaway nag-a-average ng 18 points per game. Siya ang 3rd leading scorer ng Dallas noon. Bumagsak yon after non trade. Lalong nawala si Hardaway sa playoffs. Iisang game lang sa postseason ang may best game itong si Hardaway.
Game 2 versus OKC, 17 points. Dati sa regular season kapag nawawala si Kyrie or si Luka, siya pa yung second option. Sabihin na natin kinakabahan sa playoff si Hardaway, hindi rin ganun katindi ang depensa, pero siya ang best option outside kay Luka at Kyrie bilang spot-up shooter. Base yun sa stats, nag-a-average kasi itong si Hardaway ng 37% sa catch and shoot, pull-up jumper at jump shot. Sabi sa ibang article na wala na ng tiwala si Jason Kidd dito kay Hardaway sa finals. Kaso kailangan niya maghanap ng magic bunot dahil 0-2 na sila sa series. Kung nawala ng tiwala si Jason Kidd kay Hardaway sa finals, parang nawalan din talaga siya ng confidence dito sa Dallas. Sa regular season, meron pa siyang season high na 9 3-point shots sa isang game at season high na 41 points versus Pelicans. 6 na 30 or more points, 3 games doon off the bench pa siya. Before ng trade, 15 games siyang meron 20 or more points. After ng trade, isang beses lang siyang naka 20 points doon. Ando na tayo na maganda yung nilaro nang pumalit or nang galing sa trade dahil din sa defense. Pero si Hardaway pa rin yung third leading scorer ng Dallas before nun.